And hello guys, bago tayo magsimula sa video natin, ay gusto ko muna sa inyong i-flex itong ating microphone. And yung ating wireless microphone from Lavalier Microphone. And po siya, super affordable and meron na siyang noise cancellation, plug and play, 20 meters of accessible reception, precise radio, and highly sensitive. And widely compatible and clear timbre. Ayan. Super nice nitong wireless microphone natin na to para sa mga content creator, and vlogger na kagaya natin. Vlogger, manifest natin yan. So guys, i-follow nyo na ako and i-add to cart and i-check out nyo na tong ating microphone. Promise di kayo dito magsisisi. May noise cancellation na din to. And matagal din siyang malobat and matagal siyang masira dahil ang tagal ko na tong gamit guys. Ano pang hinihintay nyo? Add to cart and check out nyo. Hello mga Karilone! So, kumusta kayo? At eto na naman nga tayo, panibagong araw ay panibagong chikahan na naman tayo about sa ating mga loan. Ayan. Alam ko na pamilyar na kayo sa ating Shopee. And ang isa-share ko sa inyong experience ngayon ay tungkol kay Shopee or kay S-Loan. So, i-chika ko sa inyo ngayong araw na ito kung si S-Loan ba ay nag-home visit kapag ka tayo ay overdue. Ano ba yung ginagawa ni S-Loan? Ayan, kapag ka tayo ay meron ng napapabayaang obligasyon sa kanya. Siya ba ay nang haharas, tawag ng tawag, tumatawag sa contact reference, nagpo-post sa Facebook. So, ngayon po ay malalaman natin ang kasagutan. Pero bago yon mga ka-reloan, syempre mag-subscribe muna kayo dito sa ating channel para ma-notify kayo palagi tuwing tayo ay mag-a-upload ng ating chika about sa loan. Mag-comment na rin kayo and i-share nyo na rin tong video natin para mas lumaki pa ang ating pamilya. Ayan. Thank you so much din po sa mga nanonood. At sa unang magko-comment po sa ating video ay makakatanggap ng reward. Ayan, maliit man po yan, pero soon, lalaki din yan. Kapag lumaki na tayo and kapag marami na talagang nanonood sa atin. Madadagdagan at madadagdagan yan. Kaya sa mga paisa-isa pong nanonood sa akin dyan, thank you so much and God bless you all. So, ayun na nga, balik nga tayo kay S-Loan. So, ako ay napakatagal ko ng Shopee user and ang tagal na rin akong na-operan talaga ni S-Loan. So, ang unang offer lang sa akin ni S-Loan dati ay 2.5. Ayan, yun na yung pinakamalaking pwede kong i-withdraw sa kanya or utangin sa kanya. And hindi talaga siya ganun kabilis tumaas or hindi talaga ganun kabilis akong nabigyan ng mas malaki pang credit limit ni S-Loan. 2 taon yata akong 2.5 lang ng 2.5 yung aking S-Loan. And nung nagkaroon lang ng TikTok Pay Later, dun ko lang napansin na dagdagan yung offer sa akin ni S-Loan. Kasi tuwing mag-o-offer sa akin si TikTok, ay nagkakataon din na nag-o-offer si S-Loan. Hindi ko alam kung nagkakataon lang yun or nagpapaligsahan talaga silang dalawa. Siguro ay meron silang mga nagkakadetectan sila, ayan, ng mga users. Siguro nagpapaligsahan sila para nga naman sino yung piliin sa kanila para gamitin. And ayun nga, hanggang sa lumaki na nang lumaki yung aking credit limit dito kay S-Loan. From 2.5 naging 7,000, naging 10,000, naging 20,000. And naging 50,000 and ngayon ay 60,000 na nga. And sobrang laking tulong talaga niya guys. Kaya hindi ko talaga pinababayaan itong aking S-Loan. Kasi bukod sa meron siyang mababang interest kumpara sa ibang loaning application na na-experience natin ay hindi rin siya nanghaharas. Ayan. Hindi rin siya nagpo-post sa Facebook. Naranasan ko na kasing magkaroon dito ng overdue. And saglit lang naman yun. Tatawag lang sila and hindi rin sila ganun kadalas tumawag na as in mayat maya na inaabot ng 10 calls. Hindi po. Minsan nga kaya ako overdue sa kanya kasi hindi siya nagre-remind. Unlike sa ibang try ko na loan application na 1 week bago pa ako mag-due date, tawag na sila ng tawag. Lalo na kapag 1 day before na ng due date ko, talaga naman sandamakmak na tawag na yung nare-receive ko para mag-remind sila na magbayad na ako. Pero dito po kay S-Loan, talagang nararanasan ko mag-due date or ma-overdue kasi nga, hindi siya nagre-remind, hindi siya tumatawag. Nagno-notify lang siya na due date mo na nga and kung hindi mo pa nga mapapansin yung notification na yun, talaga namang makakalimutan mo. And never niya akong naipost sa book. Ayan, yun yung kagandahan sa kanya. At super revolving ng kanyang credit limit.
Halimbawa, 10,000 na offer sa akin ngayon, niloan ko yung 5,000 and binayaran ko siya ng 3 months. Every month na magbabayad ako sa kanya ay bumabalik yun sa ating credit limit. Halimbawa, yung 3 months, nakapagbayad na ako ng 1 month dun sa 5,000 na yon or 1,900 yung laging sinisingil every month para makumpleto mo yung 3 months. Yung 1,900 na yun, pasok na siya ulit kay S-Loan na pwede mo na ulit mahiram kung kinakailangan mo. And isa pa sa ikinatuwa ko talaga kay S-Loan ay meron siyang loan protection. Ang laking tulong ni loan protection lalo na sa mga kagaya ko na minsan nakakalimutang magbayad on time. Kasi kapag hindi ka nag-avail ng loan protection at na-overdue ka, manghihinayang ka minsan sa penalty, super laki. Ayan, may na-experience na ako sa ibang application dati na na-overdue ako and talaga namang inaabot ng 100 pesos yung kanilang penalty and ako'y hinayang na hinayang dun. At kaya ito yung ikinatutuwa ko talaga kay Esla. Meron siyang loan protection. And yung loan protection na to ay hindi lang siya isang araw, parang buong isang buwan siya. I'm not sure. So, i-comment nyo dyan kasi hindi ako masyadong nalilate dito kay S-Loan. 1 day lang talaga ako kung ma-overdue ko sa kanya. And yung 1 day na yun ay cover siya ng loan protection. And ang nakalagay din naman kasi dito sa ating details, monthly fee for loan protection ay 0.20%. So, monthly daw. So, ibig sabihin, itong loan protection natin na to na binabayaran sa kanya ay monthly. Siguro monthly. Ayoko kasing itry na masyadong matagal na hindi ako magbabayad at tatakot ako. Dito kay S-Loan, pwede kang mamili ng pagbabayad mo kung gusto mo ng 3 months, gusto mo ng 6 months, meron din siyang 9 months, and yung kanyang pinakamatagal ay 12 months. So, yung kanyang monthly interest rate ay 4.95%. So, kumpara sa ibang bangko, ay medyo malaki pa rin ito. Pero, maliit na to kumpara sa mas maraming loan application. Super liit na nito. And makatarungan na to and legal talaga siya. And dito nga pala kay Shopee Loan, kapag tayo ay mag-a-avail sa kanya ng loan, ay meron siyang admin fee. So, 25 pesos for 2.5. So, 10% yun. 10% ng amount na ilo-loan natin yung ating admin fee. So, wala naman din siyang processing fee. And yung monthly interest na lang din. At saka yun nga sisingilin niya sa ating loan protection. Pero itong loan protection na ito ay depende naman sa inyo kung gusto niyo siyang i-avail. Super bait nitong si Shopee. Nababasa ko rin sa ibang review or sa ibang comment na napapakiusapan talaga siya. And share ko na rin sa inyo yung experience ng kakilala ko, ayan, ng kaibigan ko. Ayan, one time daw kasi ay may offer sa kanya si Shopee Loan or si S-Loan ng 30,000. Bigla siyang nangailangan, pagising niya, and inavail niya yung kanyang S-Loan. And nagbago yung isip niya. Ayaw na niya. Kasi, na-realize niya na ang laki pala ng tutubuin sa kanya ni S-Loan kasi 12 months niya yun inavail. So, gusto na niyang ibalik din nung mismong araw na yun. Kaya lang nga, nung ibabalik niya na nung mismong araw na yun, kung ano yung tubo sa loob ng 12 months, gano'n na rin yung sinisingil sa kanya. So, nakipag-usap pa siya sa CS na S-Loan, and wala daw silang magagawa kasi ito daw ay computer generated. So, kahit gusto mong magbayad, i-full payment ito agad ng hindi pa 12 months, ganun pa rin yung kanyang tutubuin. Ayun, medyo nang hinayang siya kaya hindi niya binayaran. And wala kasi siyang nakalagay na contacts kay Shopee. Ala siyang nakalagay doon na Gmail. Wala siyang nakalagay doon na contact number. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Kaya, nung wala na siyang maibayad monthly, ay hindi siya matunto ni Shopee. Hindi siya matawagan, hindi rin siya mabigyan ng notice sa kanyang Gmail kasi nga wala namang nakalagay na information niya kay Shopee. Hindi ko alam kung paano nangyari na pinaload siya. Ganun po kabait or ganun kaluwag si S-Loan. So, hindi rin siya pinupuntahan ng rider kahit na umu-order siya matagal na sa Shopee gamit yung account niya na yun. Syempre, kilala na siya ng mga rider. Kasi may mga nagtatanong, hino-home visit daw ba ng rider? Hindi po. Wala pa naman po akong nabalitaan na hino-home visit ni rider. So, iba-iba po ng experience yan. So, meron pa akong kakilala talaga. Real life experience po talaga to. Hindi ko lang ito nabasa sa social media. So, yung isa ko naman pong kaibigan ay meron sa kanyang nakisuyo na gumamit ng kanyang S-Loan. So, ngayon, itong sinakisuyo sa kanya ay hindi makapagbayad.
And siya, wala rin naman siyang pang-abono. And nung nag-sign up kasi siya kay S-Loan, ay nanghingi ng reference si S-Loan ng contact reference. Ngayon, nung na-overdue siya, ang tinatawagan ni S-Loan ay siya mismo, yung number niya, and yung contact person na inilagay niya doon. Medyo nai-stress siya kasi nga, tawag ng tawag si S-Loan. Kaya yun din ang maipapayo ko sa inyo. Kung hindi kayo yung gagamit ng inyong credit limit, ay iwasan nyo itong ipagamit sa ibang tao, lalo na kung hindi naman sigurado kung mababayaran kayo at kung malaking halaga yung kanilang ipapakisuyo sa inyo. It's a no-no po yun. Kasi kayo po ang magsasuffer dyan. Kagaya nun, pangalan niya yun, ngayon, tawag na ng tawag, pati dun sa mga contact reference na nilagay niya, sino yung napapahiya, di ba siya? Kahit hindi naman siya yung nagpakasasa dun sa pera na nakuha niya. So, tapatan lang din po talaga yan. Pero, ang pinaka-good news po dito ay hindi po talaga siya nagpo-post sa Facebook or ikino-comment yung inyong ID picture, ayan yung inyong pangalan, o kaya naman ay gumagawa ng group chat, o kaya naman ay tatawag ng tatawag sa lahat ng nasa contacts ninyo. Kung sino lang yung nasa contact reference ninyo. And yung isa ko nga kaibigan ay super, ewan ko kung swerte bang matatawag yun o ano, pero nga, dahil wala namang Gmail and wala siyang contact number na nilagay doon, at ayaw naman tanggapin ni S-Loan yung ibinabayad niya, na ibinabalik niya yung 30K na niloan niya kahit daw sana bawasan man lang yung tubo, wag lang isagad, hindi nga tinanggap ni S-Loan, so nagkalimutan na lang silang dalawa. Maigi sana kung ganun lahat no? Pero hindi po. Lagi po natin tatandaan na kapag tayo po ay mangungutang, ay maging responsable po tayo sa pagbabayad. Ayan, kasi po, napaka-inam din na meron tayong nalalapitan na ganitong mga application na kapag winidraw mo ay wala pang 1 minute, pumapasok na agad sa inyong remittance or sa inyong e-wallet. Kaysa po mangungutang tayo sa tao, nagkakaroon pa tayo ng obligasyon, and minsan mas masaklap talagang umutang sa tao. Kaya kapag mga ganitong good na loan application, iingatan po natin. Yun lang mga ka-reloan, sana ay nag-enjoy kayo sa ating chika, sa ating review kay S-Loan ngayong araw na to. And maire-recommend ko sa inyo, pabayaan nyo na lahat, wag lang si S-Loan kasi ito po ay super legal and hindi talaga siya nambabother and napapakiusapan po siya at maliit po yung kanyang tubo and meron nga siyang terms na 3 months, 6 months, 9 months, and 12 months. Sobrang bihira po yung ganyan. Kaya, isa si S-Loan sa pinaka dapat iniingatan natin dahil siya ang isa sa pinakamagandang utangan natin na loan application. So, yun lang po and thank you so much for watching. And kung nakatulong naman po sa inyo itong video na ito, nakaramdam kayo ng kaginhawahan, or nagkaroon kayo ng peace of mind, o kaya naman may natutunan kayo, ay mag-subscribe na kayo and pindutin nyo na rin yung ating notification bell, mag-like and mag-comment and mag-share na rin kayo guys. Ayan, thank you so much for watching and God bless you all. Mga ka-reloan, bye-bye! See you on my next vlog.